20. 20 na yun. Yes, 20. Bangunon ko sa ila ang isa ka manalagna kaangay sa imo gikan sa ila mga utod. Kagibutan ko ang ako mga pulong sa iya baba. Kag magapamulong siya sa ila sa tanan nga isugo ko sa iya. 19. Kag ang bisan sino nga hindi magpamati sa akong mga pulong nga igapamulong niya sa akong ngalan, ako nini kinahanglanon sa iya. 20. Abang ang malalagna nga magpamulong sing makahas sa akong ngalan nga wala ko masugo sa iya sa pagpamulong ukon magpamulong sa ngalan sa iban nga mga Diyos ang among malalagna patyon. Amen. Maraming salamat sa pagpapala mo sa bawat isa. Mula pa kaninang umaga. At mula pang mundo, pinagpala mo na kami. Panginoon, ito'y nakaprogram mo na. Amen. Nakita mo na wala pa sa pasimula na magsama-sama kami dito. Amen. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Nawang banal na Espiritu ang pumilos sa bawat isa. Amen. At kung hindi ayon sa iyong mensahe, alisin mo sa amin kaisipan. At kung kailangan naman namin sa bawat isa, ang iyong talagang kailangan namin ng Holy Ghost, ikaw mag-guide sa amin. Salamat sa pangalan ni Lord Jesus. Dalangin. Amen. Mag-show po kayo. Salamat sa inyo lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ayon sa sulat ni Moses, ng Diyos magtitindig ng isang propeta na kagaya ni Moses. At kung ano ang ipinahayag niya sa propetang iyon, kailangan lahat pakikinggan. Amen. Dahil ang sino mang hindi makikinig ay pupuksain. Amen. Sabi, pero kung may isang propeta, ang mangyari ng hindi naman niya sinabi, hindi naman sinabi ng Diyos sa kanya, paparusahan siya, Amen. papatayin siya. Ito ay naganap sa panahon ni Kristo. Ano siya sabi sa Gawa 3:21 na si Kristo kailan tanggapin sa ibabaw sa langit, hanggang kanyang may sauli ang lahat ng bagay. Dahil sinabi ni Moses, magtitindig ako ng isang propeta na kagaya ko. At ang lahat ng sasabihin niya, pakinggan niyo, dahil kung hindi, pupuksain siya sa gitna ng bayan. Amen. Sa unang pagdating ni Kristo, ayon sa laman, siya ay may gawain ng pagka-propeta. At saka nagkaroon siya ng gawain, sumunod ang gawain bilang kordero na handog. Pinatay siya. Pero bago siya pinatay, naging propeta siya sa loob ng 3 taon at kalahati. At sinabi ng Panginoon, lahat ng sasabihin niya, kailangan pakinggan niyo. Lahat, walang bawas, walang dagdag. Amen. Kapag hindi niyo pakinggan yan, sabi niya, pupuksain sa gitna ng bayan. Amen. Kaya hanggang sa ating panahon, dahil ang Diyos na nagkaroon ng 7 kapanahunan ng Iglesia. At ang 7 kapanahunan ng Iglesia ito, pinadalhan niya ng mga mensahero. 7 rin. Na ang bawat mensahero may dala na mensahe. Ang mensahe galing sa Diyos. At sa 7 kapanahunan ng Iglesia na may 7 mensahero, 2 lang ang propeta. Yes. Ngunit sinabi ng Biblia, sinabi ni Kristo, Lucas 17, na bago sunugin ang mundong ito, ay babalik sa muli ang gawain ng anak ng tao. Ngayon, ang tinutukoy hindi si Kristo. Ang tinutukoy
ministry ni Kristo. Amen. Mapapahayag muli ang kanyang gawain bilang propeta upang ipahayag ang lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanya, ng lahat ng mga hiwaga ng buong Biblia ay nahayag ng mapahayag sa kapitong mensahero Yes! ang hiwaga ng libro na may 7 tatak. Amen. Kung hindi napahayag ang libro na may 7 tatak, ang buong misteryo ng Biblia ay hindi rin nahayag. At hindi ang kapitong mensahero, hindi ito nag-original sa kapitong mensahero. Ito ay galing sa Diyos Amen. na pinahayag sa kapito na mensahero. Yes. At Amen. dito siya sabi lahat ng mga hiwaga dahil tayo nabubuhay sa panahon ng revelation. Amen. Hindi tayo nabubuhay sa panahon ng reformation. May mensahe sa panahon nila, kanila yun. Yes. At yun ang magdadala sa kanila sa pangako ng Panginoon. Ngunit hindi na yun uubra sa ating panahon. Dahil ibang panahon natin kaysa kanilang panahon. Ang panahon nila pagreforma pa lang. Pero sa ating panahon, malapit. Ito na panahon ng rapture. At bago magkaroon ng rapture, literal na rapture, physical na rapture, babalik muna ang kanyang ministry bilang anak ng tao. Ang anak ng tao, hindi biological yan. Nasabi, anak ng baboy, baboy, anak ng tao, tao. Hindi, ang tungkol na anak ng tao, propita. Gawain ng pagka-propita. Amen. Dito nagkamali ang iglesia ni Kristo na reliyon. Sabi, si Kristo anak ng tao, kaya kahao siya. Pero hindi nila alam. Kasi siyempre hindi na para sa kanila ang kapayagan. Ang kapayagan ay para sa mga pinili. Sinabi rin siya eh. Sabi siya sa pala, sa pitulong Kristo, Balismo ba ni Diyos, ang may pakinig ay makinig. Sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sino ang may pakinig? Hindi yung basta makikinig, ang may pagkakaunawa. Mag-unawa. Siya sabi ng Espiritu sa mga iglesia. At ang magkakaunawa nito ay ang pinili lang. Amen. Ang mga predestinado lang. Sila magkakaunawa nito, kaya ang revelation ito para sa atin. Hindi sa kanila, kundi para sa atin. Thank you, Lord. Glory. Pero sa pinili, naging tanduan. Wala pang kalibutan, naging tanduan kita para sa sinig na mensahe. Amen. Kailangan makinig. Walang bawas, walang dagdag. Kasi panahon tayo na sa final na tayo ng panahon ito. Kab, ngayon na. Vanister. No. What shall I do with Jesus called Christ, 1963? And if one of those stars would start to the earth, Kung bago isa man lang sa mga bituin na yun, mahuhulog dito sa mundo. at 10,000 miles an hour, 10,000 milyas kada oras. it would take it 100 million years to get here. 100 million taon bago bumagsak yan dito. Ang tagal naman yan. Pero, yung star na yan, nasa galaxy, 100 million years. Pero pagdating ng rapture, babago ng Diyos ang ating katawan, maging theophany, Amen. na walang magnito ng mundo ang makakahadlang. Amen. Isang higap lang, isang pata. Lagpas na tayo sa bituin. Walang 1 milyon, walang 1 oras. Amen. Nandun tayo sa kahirap ng Panginoon. Isang. Kasi theophany na ang ating katawan. Yes. Glory. Considering, It is so far away, masyadong napakalayo ng mga bituin yan. and two little stars setting Ang look, dalawang bituin yan, prastar, look like an inch apart from here. nakita mo kung gabi, parang mga inches lang ang layo. Sige.
They are further apart than we are from them. Napakalayo pala yun ng bawat isa dyan. Okay. And yet, there is not one of them but what holds its place. Bawat bituin ay nakahawak sa kanilang lugar. Ibig sabihin, hindi ito umalis sa kanilang lugar. Pero minsan makikita ang bituin na kakaiba ang mga figure dahil sa mundo, hindi dahil sa bituin. See? Glory. And that great galaxy, At oh yan my, ang dakirang galaxy. See? the massness and the vastness of Ang God, pagsama-sama niyan sa makalawakan at walang hanggan ng Diyos who could make those things? na siyang gumawa ng mga bagay na yun. Amen. Each one has to Bawat hold isa. the other one. O, ang bawat isa, hawak niya ang isa, nagtutulungan sila. Hindi pwedeng bitawan ng bawat isa ang kanyang kaparehas. See? That is the reason it Yan stays dahilan. the way it is. Ano? Na ito na natili sila sa ganyan. Hindi sila umalis. Bakit kung alis? If they go out of cater, At kung bawat isa yung mahiwalay dyan, the whole system ang buong sistema, ano? would fall. Mahulog, mawasa, mawala. Okay. Amen. Okay. So, ang hilika ng Diyos, eternal yan. Amen. Kahit ang tao na pinili ng Diyos, eternal yan. Amen. Dahil ang pinili ng Diyos, binili ng Diyos. Amen. Ang pinili ng Diyos sa kaisipan ng Diyos. Kasama ng Diyos. Wala pang mundo, kasama na tayo ng Diyos. Sa kanyang kaisipan. Tinanong na siya, nasaan ka? Noong nag-aawitan ang mga anak ng Diyos, nagpapakpak na kamay ang mga bituin niya. Saan? Amen. Iyon! Tayo yun! Kasama tayo doon! Sa pasimula ay ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos! Kasama tayo sa salita ng Diyos! Tayo ay ang napahayag na binhi ng Diyos. Brother Mato. The Evening Messenger, 1963. Now, Dathan, and they thought they was, Okay. Ito naman tumutungkol sa programa ng panahon. 100. Sa panahon 197. ni Moses, nandoon si Dathan na naghari-harian din, Amen. na gusto rin na maging leader, na gusto rin na maging propeta. Gusto niyang sapawan si Moses. Sige. There could be other man. Yun ang ganyan ang nasa isip ni Dathan. Bakit si Moses na lang bang tao dito? Siya lang bang matuwid? Siya lang bang dapat? Balik kasi pa ng Dathan. See, that is human intelligence. Makatao na karunungan pala yan. Trying to inject their ideas Gusto nilang ihalo ang kanilang mga ideya Glory. into the plan of God. sa loob sa plano ng Diyos. Amen. That's a good one. Mabuti yan. Ganda yan. Human intelligence. Kaso lamang mga tao na karunungan. Trying to inject their ideas Nagsisikap ng kanilang ideya ay may pasok sa programa ng Diyos. Amen. in the Word of God. Sa salita ng Diyos. Amen. It won't work. Hindi obra It will not work. at hindi maobra. It never has worked and never will Okay. never will work. Ang Diyos may programa na. Right. Ang mga bituin nandiyan na. Amen. Ang mga anak ng Diyos itinulad sa mga bituin. Amen. Pero may mga bituin na gala. Ganyan ang mga hindi pinamanak sa Diyos ng mga bituin. Amen. Ang Diyos naglagay ng mga kaloob sa kanyang iglesia. At ang bawat kaloob na iyon, programa yun ng Diyos. Amen. Paano kaloob sa iyo, doon ka pumibis.
Huwag mo tipahan ng iba. Huwag mong sampawan ng iba. Kung ano ang kaloob sa iyo ng Espiritu Santo, doon ka tutukan. Wala agawan. Naglalaro ng basketball. Pagkasama ka, kasaan tulungan. Hindi agawan. Amen. Sinitan kasi gusto niya agawin ang gawain para kay Moses. Sabi ng Panginoon, hindi yan obra. Kasi si Moses ipinanganak na isang propeta. Amen. Hindi pa siya ipinanganak. Ang plano, propeta na siya. Kahit isa sa atin, may plano ng Diyos. Tutukan mo anong plano sa iyo. Ang tutukan mo anong programa ng Diyos sa iyo. Amen. Ayon sa salita. Hindi kung anong ang naisip ng tao. Amen. Hindi kung ano ang programa ng tao. Ayon sa salita. Lahat ng bagay nilika ayon sa salita. Ito ang nakaprograma sa kaisipan ng Diyos. At ang gawain ng Diyos, ito ay nakaplano na, nakaprograma na, ito ay ayon sa salita ng Diyos. Kapag nilagay ng lalabas at gagawa ng ibang paraan, hindi obra. Amen. Ang Diyos, hindi Diyos ng kaguluhan, kundi kapayapaan at ayon sa order. Nakaprograma na. Amen. Alamin mo lang, sigurin mo anong kaloob. Hindi lahat 5 major ministries. Amen. Mayroon ding maliliit, pati babae meron. Amen. Hindi kayo taga-upo, taga-pakinig lang. Umuwi pagkatapos ang gugulo. Kailangan may gawain kayo. Amen. Ang gawain nyo, gawin nyo ng maayos na mapalugod mo ang Diyos. Amen. Hindi tao. Hindi ka naman naglilingkod sa tao. Amen. Hindi rin tao ang gumawa sa iyo o bagay maging bagong nilalang ang Espiritu Santo. Amen. Ang gumawa, kaya doon tayo maglilingkod. At hindi sa kung anong sinasabi ng tao. Amen. Kaya nga siya sabi, maraming mga tao kasi na gusto gayahin ang ministry ng ikapitong ministry. Gusto na gawin ang pagka-propeta. Kaya basahin ang Bible, basahin ang mensahe, at dagdagan nila ang sarili nilang pagkatunawa. Hindi obra sa Diyos. Amen. Sa tao obra yun. Ang Katoliko tuloy. Ang Iglesia ng Cristo tuloy. Sa lahat ng mga reliyon, denominasyon, tuloy. Pero sa Diyos, hindi obra. Patay na sila sa harapan ng Diyos. Ang lumayo sa salita ng Diyos, patay na. Amen. Nagbawas o dagdag, mali. Sabi sa Book of Revelation, bawas dagdag. Parusahan yan. Kaya tayong libro ng Revelation, kung ano lang sinabi, doon lang tayo. Yes, brother. Why I'm against organized religion. Paragraph 186. There is only one church. Okay, tama. Ilan ang church? Isa. Pero ang dami iglesia. Bawat isa, kontra sa isa. Bawat isa, sabihin, mali yun, mali ito. Pero ang iglesia, isa lang. Amen. There's only what? There's only one church. One church. Ang iglesia nito, nobya ni Kristo. Amen. Ang nobya ni Kristo, asawa ni Kristo. Amen. Ang asawa ni Kristo, iglesia ni Kristo. Amen. So lang yun. Isa lang ang iglesia. Isa lang ang bride. Ang bride, Mrs. Hindi pwedeng tawagin mo mga bride. One bride, isang nobya. Amen. Hindi mga nobya. Dahil lalabas si Kristo, maraming asawa. Amen. Siksi mo naman yun. Isa lang. Brother Lilo, Efeso, 4:1, 4:4.
So, Basta. Kwatro. may isa kalawas, Ilang lawas? Isa. Iglesia na. ag isa ka espiritu. Kasi Holy Spirit mo. Subong man naging tawag ka mo sa isa ka paglaw Sa pagka. sa inyo pagkatinawag. Amen. Ilang lawas? Isa. Ang lawas iglesia. Ang lawas asawa. Amen. Ang lawas nobya. Kaya ang nobya isa lang. Amen. There's only one church, one body. Glory. Bautismado sa isang espiritu. Amen. At tayo, mga sangka. Hindi mga bride. Mga sangka, mga pinili. Sa isang katawan. Amen. Kaya pag sinabi mong mga bride, nag-enjoy ka na ang sarili mong understanding. Kung anong sinabi ang mensahe, yun lang sabihin. Amen. Siyempre. Lord. And you can't join it. Hindi yung sasali ka sa loob ng Kristo, sa katawan. Hindi. Ang katawan ni Kristo, pamilya yung Kristo. Pamilya. Amen. Amen. Okay. Glory. Pamilya. Hindi yung magantahan ang tao, sasama ka man diyan. Pagpalakpakan ng tao, sasama kang papalakpak. Pag-praise ng tao, praise ka man. Ang ibig sabihin, bulalin ka na. Kasama ka na sa tawag niyan. Hindi. May paraan ng Diyos. May programa ayos kanyang salita. Amen. Ano yung brother? Yes, sir. You are born into it. Kita mo, kailan may panglakan dito. Amen. Sa anong parang? Dalawa. Una sa kanyang mensahe. Pangalawa sa kanyang Espiritu Santo. Amen. Kaya may panganak tayo. Sa Espiritu Santo. Sa isang Espiritu, tayo'y pinainom sa isang katawan. Grego, Hintel, Hodyo man, pinainom sa isang katawan. At tayo lahat, bahagi ng nag-iisang katawan. Amen. Ang tulong. Bahagi ba na katawan? Hindi, no? Kaya walang tulugo sa harapan ng Diyos. Amen. Siya ng bahagi, wala. May gawain ang bawat isa. Amen. Kaya ang bahagi, may gawain kayo sa Panginoon. Glory. Huwag mong pabayaan yan. Naagawin mong gawain ng isa't isa at mawala ka kung saan ka nilagay. Manatili ka diyan kung Amen. saan ka tinawag. Brother, You are predestinated. wala kayo tinalaga. Right? Amen. See? The mystical body, rather, of Jesus Christ here on earth. Okay. Misteryoso yan. Mystical, spiritual. Na katawan ni Kristo. Ano yun? Ay, Iglesia, misteryoso. Amen. Kaya misteryoso tayo. Hindi tayo maintindihan. Mystical body. See? With the word Ano daw? with the word being made manifest. Sa pamamagitan o kasama ng salita Amen. na nahayag. Ibang salita na hayag sa panahon ni Luther, katuwiran. Ibang salita na hayag sa panahon ni Wesley, kabananan. Amen. Ibang salita na hayag sa Pentecostal, restoration of the gifts. Dahil sa panahon ito, may bagong salita. May bagong pangako. Ang Malachi 4, pangako. Ang pagkatayagan ng pitong tatak ay yun ang salitang pinangako sa ating panahon. Amen. Bahagi tayo ng body niyan sa pamagitan ng Word of God. Lord. Anong klase word? Ang word na nahayag sa ating panahon. Amen. Hindi ang word na nahayag kay Robert kay Wesley. Ang nahayag, hindi ang nahayag sa ikapitong mensahe ito. Kailangan pakinggan lahat. Walang bawas, walang tanda. Amen. Bahagi lagi ni Kristo. The Word. Ang mensahe sa panahon ito. Sige. Sons and daughters of Mga God. anak na babae na ng lalaki ng Diyos.
They belong to none of it. Come out. Hindi tayo. Belongi tayo. Bahagi ng kung anong uri ng mga iglesia. Kung anong uri ng mga denominasyon. Kung anong uri ng mga organisasyon. Sabi ng Panginoon, tayo, brand ni Lord, Yes. bagay tayo ng katawang yan. Amen. Kaya sabi niya, lumabas kayo sa kanila. Amen. Hindi sinabi, bigala kayo. Hindi sinabi, intindihin mo lang sila. Hallelujah. Huwag ka maging serve ng sarili mong pagkakaunawa. Amen. Siguradong ang nagsasalita o nalagaro ng ganyan, mamamatay siya. Amen. Dahil hindi sinabi yun ng Diyos sa kanyang lingkod na propeta. Sabi dito, come out! Lumabas kayo! Amen. Glory. Huwag kayo! Amen. Huwag kayong humipo ng mga mali na doktrina. Amen. At tatanggapin ko kayo. Thank Doon God. lang ang pagtanggap. Amen. Mga anak ko kayo. Amanin niyo ako. Praise the Kapag Lord. ginawa natin ang tatlong bagay. Come out, separate, huwag kayong gumaraw, lipo sa mga interpretasyon, mga maruming aral. Sige. Next. Come out. That one. Next na bro. Next, may meron ba? May suban ba ito? Come out from among them. Oh, sige. Okay. Birth pains, 1965. Kapag na. Last time. Okay. Right? Oh. The Bible said Ang Biblia nagsasabi, his wife has made herself ready. kita mo ang tawag niya sa kanyang nobya. Asawa. Amen. Ang tawag sa iglesia, asawa. Ang asawa, ulo, ang asawa, katawan ng mister. Amen. Ang pasimula, ang mag-asawa, isa, siya Dan at si Eva. Yes. Sa espiritual, si Kristo at ang iglesia. Si Kristo may nobya. Yun ang katawan niya. Amen. Kaya ang kanyang nobya ay isa lang. Amen. Amen. Hindi pwede sumubra sa isa. Ang nobya, ang asawa, magpasakop sa mister. Kapag ang mister na papasakop sa misis, sa demonyo yun. Amen. Baliktad yun. Amen. Kailangan nyo, kayong mga misis, magpasakop sa inyong mister. Amen. Kung minsan matigas ang puso ng misis, iiyakan na si mister. Tatampo sa kay mister. O baka ang mister niya ang magpasakop sa kanya. Sa demonyo yun. Malapit na sila. Amen. Glory. Magpapakontrol pa kayo sa demonyo. Lumabas kayo! Right. Kailangan... Hallelujah. Brother, diretso. At the end of the age, how did she make herself ready? Ah, at the end, sa katapusan ng panahon, anong tinutukoy ng panahon? Ito ang ating panahon. Amen. Ito ang katapusan panahon. Pagkatapos itong rapture, pagkatapos ng rapture, Great Tribulation. Pagkatapos ng rapture, wala nang biyaya Amen. sa mga hintil. Babalik sa Israel. Amen. Praise the Lord. Anong salita na maging bahagi tayo ang salita sa huling panahon ito? Anong salita sa huling panahon? Ang mga hiwaga, Amen. ang kagtuparan ng Malakias Kutro, isa yan. Amen. Hallelujah! Sa huling panahon, hindi pwede i-insert mo ang mensahe ni Luther na Messi. Kailangan ang mensahe sa huling panahon ito. Amen. Sige. To becoming his wife, To becoming, para maging kanyang misis. what kind of a garment she had on?
Okay? Bakit kailangan ng damit pagkasal? Bakit? Isusuot niya. Ayon sa Revelation 19 verse 7, magkalipay kita. Magkasal niya. Amen. Kaya ang kasal ng Kordero, malapit na! Amen. Andito na rin! Amen. So, wait ka na ito. At ang nobya, may damit na pa. May damit na. At anong damit ang suot mo sa panahon ito? Basta-basta kita lang. Sinabi ng hari, kaibigan, bakit ka napasok sa bulwagan? Na wala ka damit pagkasal. Bakit nakapasok ka? Yun ang tanong ng hari. Gusto niya ma-rapture. Gusto siya magkasama sa seremonya ng kasalan. Pero bakit wala siya damit pagkasal? Sabi ng Panginoon, anong hari? Gapusin sa kamay at paa. Itapon sa malaking kapigatian. Iiyak siya doon. Amen. O sigit siya doon. Magnagat ang kanyang ngipin doon. Kaibigan, bakit sure? Nakapasok ka dito lang sa damit pangkasal. Amen. Ano dapat ang damit na pangkasal? Sige, brother. She had on his own work. Ang sarili ng salita. Amen. Yun ang kanyang damit pangkasal. She was dressed in his righteousness, Siya nagdadamit ng kanyang righteousness, katuwiran, hindi matuwid na gawa. The righteousness of God Amen. na na-impart sa bawat isa sa atin. Hindi tayo matuwid, pero ang kanyang katuwiran nasa iyo na sa atin. At binahagi niya ang kanyang katuwiran. Kaya wala tayong may pagmamalaki na iba matuwid, iba hindi. Ay, Lord. Tayo matuwid, sila hindi. Ginawa lang tayo na matuwid. Hindi dahil sa ating mga gawa. Hindi kailangan ng Diyos ang ating mga gawa. Ang kailangan ng Diyos tayo manampalatayanin at sumunod sa kanyang programa. Amen. Ayos ang salita. Malapit na si Lord. Dito yung pakaya ang New Year. Hallelujah. Ang bride, may suot-suot na damit pagkasal. Rigi na eh. Ano yun? Aming sign sa ating panahon. Yun ang sinuot doon. Walang mong kamansahan. Walang lukot. Walang mansa. Thank you, Lord. Hindi yung mensahe sa panahon ni Lord at Jerusalem. Ang isusuot. Pagkasal, hindi. Yun ang damit nila noon. Pero tayo hindi nabubuhay sa kanila. Bago ang panahon. Na sa huling panahon, may bagong damit Amen. para sa atin. Ang salita ng Diyos, damit pagkasal. Amen. What kind? Ang promesang salita. Sige, brother. 197. Vision. Notice now, just closing now. I want to say this one thing before closing. Sige. It's thus saith the Lord. Ito, sabi, itong sinalita ng Diyos, sinabi ng Panginoon. If a man would say that without putting it in his own Ang thinking, tao na nagsasalita na hindi pala niya inilagay sa kanyang kaisipan, he would be a hypocrite ipokritong tao yun. Amen. and should go to hell for it. Ano? Narinig niya mensahe, pero wala naman sa kanyang kaisipan, pupunta sa simperyo. Ang bayad niya napunta sa simperyo. Dahil narinig niya mensahe, hindi niya ito inagapan. Amen. Hindi pinasok ang puso, hindi pinasok sa kanyang kaisipan. Baliwala. Hindi niya mapakinabangan ang kanyang mga mabubuting katapatan, Amen. mga ginawa niya. Ang bait niya hindi na mapakinabangan. Kailangan ang mensahe. Ang mensahe yun. Kailangan sa gawa ang mensahe. Huwag lagpas tayo. Amen. See? That's right. If you would try to get a bunch of people, Kung nagsisikap ka na
sa maraming tao, find people like this ang mga mabubuting tao kagaya nito, and deceive them, at niloko sila. Niloko. Dinaya sila. Dahil ang mensahe, dagdagan ng sarili na interpretasyon. Amen. Ang Biblia, nilagyan nila ng sarili nilang interpretasyon na hindi naman sila propeta. Amen. Ang Biblia, absoluto. Amen. Pero hindi kailangan ng Diyos ang mga interpretasyon ng sinusulat. Ang Diyos mayroon nakalaan sa programa niya, propeta! O kang pahayagan na kung anong sinabi ng Panginoon. Pero kung may papasok na ibang nagsasabi yung propeta, pero i-inject niya at kalabanin, dagdagan, bawasan niya ang mga mensahe, mali na yun. Amen. Painterno na siya. Sabi ng Apostol Pablo, kahit kami ang bababasa mula sa langit, mangaral ng ibang revelation. Kaysa tinanggap nila ang mga ngaral na yun ay pagkasumpain. Amen. Ingat. Ang may kaloob, talagang may ingat. Ang walang kaloob, hindi nag-iingat. Si, why he would be a devil in human ano flesh. ito? Ito pala nangangaral na hindi ayon sa salita ng Diyos. Demonyo siya na nagkatawang tao. Parang si Judas. Demonyo. Ang bait niya, demonyo. Ang sipag na maglingkod, demonyo. Palagi siyang tumadalangin, demonyo. Sabi ng Panginoon, pagkasumpain ang nangangaral na ibang araw. Amen. Sabi ng Panginoon, bawat sinabi ang propeta ito, bawat sinabi ni Kristo kagaya sa ni Moses, kailan pakinggan ang bawat sinabi. Amen. Pag hindi, bubuksahin siya. Ang pinili, hindi nakaprograma para buksahin, kundi para sa mensahe tayo nakatalaga. Upang tayo ang liwanag ng mensahe ito. Amen. Nagliliwanag sa atin Thank you, ang Lord. mensahe. Dala mensahe at ang nobya ay isa. Amen. Dala mensahe si Kristo. Si Kristo at ang bride ay isa. At ang si Kristo at ang salita ay isa. Ang bride at ang salita ay isa. Amen. Yes, Lord. Paano mo itakwil ang sarili mo na siyang mensahe sa kita mo? Amen. Malapit niyo si Lord bakit? God. Brother Wilson? Glory. God would never honor him. You think God would honor a Sa palagay niyo devil or kaya, lie? sa palagay niyo kaya, respetuhin ng Diyos ang mga ngaral kagaya niya. Demonyo, igagalang ba ng Diyos? Nagsasalita ng kasinungalingan. Anong kasinungalingan? Baliktad ng katotohanan. Sa pag mabuting balita, binaluktot. Hallelujah. Glory. Nakasuot na ba kayo ng damit pagkasal? Bago ang taon, darating ang bagong taon. Baka darating sunod, mauna ka sunod. Mas maigsi pa kaysa naisip natin. Nag-isip tayo ng isang taon, yung pala karating taon na lang. Nag-isip tayo ng bagong taon. Hindi natin alam, mamaya pa lang. Isuot na ang mensahe. Amen. Kung ang suot-suot natin, yung mensahe ni Luther, tanggalin natin man. Ni Wesley, alisin natin. Ang ipapalit natin ay ang mensahe sa panahon. Amen. Malapit na sila. Thank you, Lord. Kailan ka pa maging masigasig sa panahon? Kailan ka magiging masigasig sa kanyang gawain? Lord. Mrs. Paglingkuran ng mister. Ganyan ang bride, paglingkuran si Kristo. Amen. Ang gusto niya ayon sa kanyang salita. Ang gusto niya ayon sa kanyang program. Lord. Amen. Tumayo pa. Glory. Lord. Kailangan natin ang mensahe. Kung ano ang ipinahayag sa propeta, yun din ang ipapangaral, ihahasi ng mga ministro na may kaloob. Upang Glory. maihanda ang Iglesia Instruction.
upang tawagin ang nobya, tawagin ang pinili mula sa denominasyon, mula sa kapatid. Ito ang isang pagtawag. Ito ang isang tumawag sa iyo. Ito ang isang tumawag sa bride. Ito ang isang upang ihanda ang bride sa rapture. Ito ang isang nagbibigay buhay sa bride ng Panginoon. Amay na langit ng Diyos gamanan. Hallelujah. Kami mga makasalanan. Thank you, Lord. Kami hindi matuwid. Pero biyaya mo lahat. Amen. Lahat ng dalaalang mo, nakita mo, nasa sampalataya ka. Amen. Sa bawat salita mo. Yes, Lord. Na wala ng reasoning. Amen. Sumunod. Sumampalataya. Thank you, Lord. Pugin ka man. Glory. Salamat. Pagpalain mo bawat isa. Yes, Father. Pagpalain mo ang iglesia nito. Mga Yes. pastor. Kongregasyon. Na pinamahalaan nila Yes, sa Father. pagawin ng bawat isa. Patnukan Thank you, Lord. sa pangat ka sa ngalan ni Jesus. Praise We God. pray. Amen. Amen.